Mas ligtas na raw ang pakiramdam ngayon ng ilang siklistang suki ng EDSA bike lane. Wala na raw kasing gumigit-git sa kanila dahil sa ipinatutupad na no contact apprehension policy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Dati ganito ang eksena sa mga bike lane. Puno ng motorsiklo, kotse, at minsan pa nga'y delivery truck. Halos wala nang makitang bisikleta. Pero nagbago ang ihip ng hangin matapos ang muling pagpapatupad ng NCAP ng MMDA. Kinuwento ng ilang bike commuters sa social media ang mas maluwag at mas ligtas ng bike lanes sa mga pangunahing kalsada. Kung dati ay nakakaramdam ng pressure sa kakapadyak dahil sa mga motor sa likod nila, ngayon, mas chill na daw ang bike lane dahil tunay na eksklusibo na raw ito sa mga bisikleta. Mas effective pa pala yung fear of apprehension ng mga motorista kesa sa barriers. Ayon sa MMDA, kabilang sa top violation ngayon ang disregarding traffic signs. Kabilang dito ang maling paggamit ng bike lanes. At hindi biro ang multa. 1,000 pesos agad kapag nahuli. One of the top violations na natala po natin is yung mga disregarding traffic sign. And sumunod po dyan yung mga illegal parking at obstruction. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Ilang motorcycle taxi riders ang umaangal. Saan raw payagan silang gamitin ang bike lanes, lalo na sa malalaking kalsada na tila underutilized daw. Para sa kanila, mas maraming biyahe ang matatapos kung mas mabilis silang makakagalaw, kaya naman apektado rin dito ang kanilang kita. Mas gugustuhin pa nilang panoorin na bakantean kaysa nagagamit ng mga motorista. Ano yan? Hukayin na lang natin yan para pare-parehas na hindi mapakinabangan. Ngunit ayon sa mga cycling advocates, hindi dapat basihan ng dami na gumagamit para iligal na gawing daanan ng bike lanes dahil ang layunin nito ay kaligtasan. Dapat ba tanggalin natin yung fire exit kasi hindi naman nasusunog yung bahay natin? Road safety feature ang bike lane. Kailangan yan na nandyan para mas maging ligtas at mas maging inclusive yung mga kalsada natin. Ang usaping bike lanes ay hindi lang tungkol sa espasyo sa kalsada, kundi sa pagkilala sa bawat uri ng commuter, mula sa nakasasakyan, nagbibisikleta, at maging ang mga pedestrian. Mobile Journal Ivan Tarinque po, ang mukha ng balita.